Ipinapakita ang mga lalaki na naglalakad sa gubat, at tulad ng inaasahan, si Taimin ay walang tigil sa pagdaldal. Tinatanong niya ang bida tungkol sa kanilang destinasyon, ngunit ang ating lalaki ay hindi lang siya pinapansin. Hindi nakakuha ng sagot, tinawag niya muli si Jong Haek. Ang bida, na nabigo sa kanyang patuloy na pagdaldal, ay nagtanong sa kanya kung ano ang inaasahan niyang gawin nila. Dapat ba silang manatili doon? Pinapaalam niya sa kanya na ang labanan ay nagdulot ng isang malaking gulo. Ang iba pang mga mandaragit ay dapat na nakarinig nito at kasalukuyang tumungo sa direksyon na iyon. Kung gusto pa rin niyang manatili, malugod siyang tinatanggap na subukan. Nagpahayag si Taman ng kanyang pag-unawa, ngunit gusto pa rin niyang malaman ang kanilang inilaan na destinasyon. Ang ating lalaki, sa wakas ay napagod sa kanyang patuloy na mga tanong at pagdaldal, ay sinabihan siyang tumahimik kung nais niyang sundan siya. Mabilis na sumang-ayon si Tam, ang kanyang mahinhin na pag-uugali ay bumalik. Ang biglaang pagbabago na ito ay hindi napansin ng bida. Nakita niya sa pamamagitan ng maskara na suot ni Taimin sa LA. Ang bawat isa ay kumikilos upang linlangan ang bawat isa. Ito ay isang patuloy na laro ng panlilinlang. Ang mga saloobin ni Jong Hawks ay naantala ng isang biglaang ingay mula sa likod niya. Sa pagtingin sa mga bagong bisita, nagdaramdam siya na huli na upang gumawa ng isang ligtas na pagtakas. Ang pinakamasamang posibleng sitwasyon ay talagang nangyari. Sila ay napuno ng isang kumpol ng mga spider. Kung naisip mo na ang nag-iisa na hayop ay kaila-hilakbot, subukang isipin ang isang buong grupo sa kanila, lahat ay uhaw sa iyong dugo. Takot na takot si Taimin, nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Ang ating lalaki ay tumugon sa hanggal na tanong. Dapat silang tumakbo ng mabilis. At totoo sa kanyang mga salita, ang mga lalaki ay tumatakbo ng mabilis na may isang kumpol ng mga spider na sumusunod sa kanila. Ang paghabol ay nagpapatuloy sa gitna ng kakahuyan, pagkatapos ay ang daan sa kaliwa, na sinundan ng daan sa kanan. Ang mga spider ay hindi lang humihinto, at ang mga lalaki ay walang pagpipilian kundi tumakbo na parang ang kanilang mga buhay ay nakasalalay dito, dahil talaga. Sa wakas, napansin ng ating lalaki na hindi maaaring magpatuloy ang mga bagay na ganoon. Malapit na silang palibutan, at kailangan niyang gumawa ng isang bagay bago iyon mangyari. Sa isang plano sa isip, agad siyang nagtungo sa isang clearing sa kabila ng gubat. Si Taimin, ang maingay na bastard, ay mabilis na nagreklamo. Sumisigaw na ang bida ay dinala sila sa isang dead end. Hindi ba dapat ay naghahanap sila ng isang pinto sa susunod na palapag? O marahil ay isa pang paraan upang makarating sa ikatlong basement floor? Si Jong Hyuk, galit na galit, ay hinawakan sa mukha. Sa isang nakakapanindig balahibo na tingin, sinabi niya sa kanya na isara ang kanyang mabahong bibig. Si Taman, natakot sa kanyang kamatayan, ay agad na humingi ng tawad. Sa isang mas banayad na tono, ipinahayag niya ang kanyang argumento, na napansin na ang mga spider ay malapit na silang maabutin at sila ay nakulong sa isang dead end. Ang bida ay hindi siya pinansin. Siya ay abala sa pagsubok na pakalmihin ang kanyang galit. Halos pinatay niya ang bastard sa galit. Mukhang ang pagpapanatiling buhay sa taksil na jerk ay magiging mas mahirap kaysa sa naisip ng ating lalaki. Ipinapakita ang ilang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Room B211. Bagaman tila ito ay isang malawak na gubat, ito ay talagang hindi walang hanggan. Nais ng ating lalaki na gamitin ang tampok na iyon kasama ang katotohanan na ang mga spider ay darating upang hanapin sila upang ilunsad ang kanyang counterattack. Ginagamit ang kanyang flame skill, sinunog niya ang isang puno. Inutusan din niya si Taimin na gawin ang pareho gamit ang kanyang explosive attack. Ang layunin ay sunugin ang buong gubat. Malinaw, ang maingay na bastard ay nagreklamo, ngunit sinabi ng bida sa kanya na manahimik at gawin ang sinasabi sa kanya. Si Taimin, natakot pa rin sa ating lalaki, ay nagpa siya na manatiling tahimik at sundin ang mga utos. Sa kanyang pinagkakatiwalaang martilyo, sinaktan niya ang mga puno na nagpapaningas sa mga ito. Ang mga baga mula sa kanyang atake ay kumalat ng malawak, na nagpapaningas sa mga kalapit na puno. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang apoy ay namumulaklak sa isang malaking impyerno,
na hindi mapigilan sa pagkalat nito. Tinanong ni Timon kung bakit nila ginawa iyon. Kung kumalat ang apoy, sila rin ay nasa panganib. Si Jong-hyuk ay hindi sumagot, tila naghihintay para sa kanya na malaman ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Ang anumang karagdagang pagtatangka ni Taemin na makakuha ng paglilinaw mula sa kanya ay sinalubong ng isang mabilis na suntok sa mukha. Nararapat sa kanya iyon. Sa lalong madaling panahon, gayunpaman, ang plano ay naging halata. Ang mga dambuhalang spider na nakatago at nagkukubli sa gubat ay sinunog din. Ang kanilang namamatay na mga sigaw ay umalingaw sa gubat habang sila ay bumagsak. Sa ilalim ng malungkot na tingin ng ating lalaki at ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Thai Bastard, namatay ang mga spider, walang magawa habang sila ay nasusunog ng buhay. Isang system notification ang lalong umalingaw. Ang misyon ay kumpleto. Ang layunin ng pagpatay sa wooden spider ay nakamit at ang mga gantimpala ay ibibigay sa manlalaro na si Lee Jong-haek. Nag-ambag siya ng 74% habang si Thai Bastard ay nag-ambag ng 6%. Dahil dito, si Jong-haek ay gagantimpalaan ng speed boots bilang kanyang unang gantimpala at isang random skill level up bilang kanyang pangalawang gantimpala. Ipinaliwanag ng bida na ang bawat misyon ay may minimum na kondisyon para sa pagtanggap ng kompensasyon. Kahit na mag-ambag ka sa misyon, kung ito ay masyadong mababa, hindi ka gagantimpalaan. Naisip niya na ang misyon ay madali lamang dahil sa kalikasan ng silid at mga spider. Mayroon silang ugali na subaybayan ang kanilang biktima, kaya hindi mahirap na akitin sila sa isang patibong. Dagdag pa, ang kanilang mga katawan ay gawa sa kahoy, kaya madali silang masunog. Ipinapakita ang ating lalaki na nakukuha ang kanyang mga gantimpala, ang speed boots, na nagpapataas ng kanyang bilis ng 5%. Pati na rin ang isang level up ng kanyang bare-handed fighting skill sa level 2. Sinabi niya na ang lahat ay tila maganda. Ang mga boots ay kahanga-hanga, at ang skill level up ay mahusay din. Ang tanging problema na maaari niyang ituro ay ang kanyang kaila hilakbot na krimen laban sa fashion. Ibinigay ang kanyang atensyon sa nagpapahalata na si Taemin, tinanong niya kung bakit siya tumitig ng husto. Tinanong ng huli kung tapos na ang lahat ngayon. Si Jong-hyuk ay kalmadong sumagot na kung ang system notification ay nagpapahiwatig na tapos na, pagkatapos ay tapos na. Kailangan niyang mabilis na umangkop kung nais niyang mabuhay. Sa paglalakad palayo sa Bastard, siya ay sumisid sa kanyang mga plano sa hinaharap. May ilang mga bagay na kailangan niyang makuha bago magpatuloy. Hindi namin alam kung ano eksakto ang mga ito, ngunit siya ay isang regressor. Kaya, sigurado akong may inihahanda siya sa likod niya. Ang kaina-hinalang Taimen ay nagbibigay sa kanya ng taksil na tingin muli. Baka mali ako sa huling pagkakataon, ngunit sinasabi sa akin ng aking tiyan na ang bastard na ito ay may masamang balak. Hulaan na lang natin at tingnan. Ipinapakita ang galit na impyerno na sa wakas ay namamatay, na nag-iwan lamang ng mga baga nito na matigas na kumakapit sa buhay sa kung hindi man ay nakakapanindig balahibo na maulap na gubat. Ang mga lalaki, na ngayon ay malayang gumalaw, ay naglalakad sa nasusunog na battlefield, tila naghahanap ng isang bagay. Si Jong-hae, sa pagkuha ng isang sandali mula sa kanyang paghahanap, ay tumitig ng kainahinala kay Taemin, ang kanyang mga panloob na saloobin ay masyadong cryptic upang maintindihan. Siguro, tulad ko, nakakuha na siya ng amoy ng taksil na amoy ni Thai Bastard. Anyway, nagpasya siyang isantabi muna iyon at magpatuloy sa kanyang paghahanap. Habang siya ay naghahanap ng husto sa battlefield, nalaman namin ang higit patungkol sa lore ng sinumpaang laro, lag. Tila, ang paglilinis ng mga misyon ay hindi ang tanging paraan upang makakuha ng gantimpala sa larong kamatayan. Maaari ka ring makakuha ng mga gantimpala para sa pagpatay ng mga halimaw, isa na rito ay isang kaluluwa. Totoo sa lore, sa wakas ay nahanap ng ating lalaki ang hinahanap niya. Isang kakaibang luminous orb na lumulutang ng marahan sa ibabaw ng isang nasusunog na bangkay ng spider. Ito ang kaluluwa. Sa lag, ang mga kaluluwa ay mahalagang gumaganap bilang skill points. Sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga ito, ang mga manlalaro ay maaaring itaas ang antas ng kanilang mga skill.
Siyempre, depende sa uri ng skill at antas, maaaring kailanganin ang ilang kaluluwa upang mag-level up. Nakakakuha kami ng isang sulyap dito kapag ang isang system notification ay lumalabas na nagpapaalam sa bida na kailangan niya ng 2 kaluluwa upang i-level up ang kanyang bare-handed fighting skill sa level 3. Dahil ang mga kaluluwa ay nagsisilbing isang uri ng skill point, maaari silang kolektahin at itago sa katawan upang magamit lamang kapag nagpasya ang manlalaro na gawin ito. Ang mga manlalaro ay maaari ring kunin ang mga ito sa katawan at gamitin ang mga ito para sa mga transaksyon. Sa kabuuan, ang mga kaluluwa ay napakahalaga para sa kaligtasan sa lag, na nagsisilbing parehong paraan upang maging mas malakas at bilang pera. Tapos na sa paglalaglag ng lore, tumingin si Jung Hyuk sa paligid ng battlefield, naghahanap ng anumang mga kaluluwa na maaaring napalampas niya. Ang kanyang atensyon, gayunpaman, ay iginuhit sa bastard na si Taimin, na aktibong sinusubukang magnakaw ng isang kaluluwa para sa kanyang sarili. Ang taksil na bastard, na ang mga braso ay nakaunat, ay sabik na sinusubukang sipsipin ang isang kaluluwa, ang kanyang kasakiman ay halata. Ang ating lalaki, na may isang ngiti, ay tinutuya ang bastard, na sa loob-loob ay nagsasabi na imposible para kay Taimin na sipsipin ang kaluluwa. At totoo sa kanyang mga salita, ang magnanakaw na scumbag ay sinalubong ng isang system notification na nagpapaalam sa kanya na mayroon pang 3 oras na natitira bago mailabas ang kaluluwa. Nalaman namin na sa lag, ang mga kaluluwa ay pag-aari ng manlalaro na gumawa ng pinaka-natitirang kontribusyon sa pagpatay sa halimaw. Ang pribilehiyo na ito ay tumatagal ng 4 na oras, at imposible para sa sinuman na magnakaw ng kaluluwa sa panahong iyon. Ang tanging paraan na maaaring makuha ng iba ang kaluluwa ay kung ang 4 na hour time limit ay natapos o kung ang may-ari ay aktibong naglilipat ng pag-aari. Bagaman ang sistema ng mekanika para sa lag ay kawili-wili, hindi sila maihahambing sa hitsura sa mukha ni Tai Bastard. Ang isipin na maaari niyang magnakaw ng isang kaluluwa. Ang hitsura sa kanyang mukha ay priceless, lalo na sa panunuyan ng ngiti sa mukha ng ating lalaki. Siyempre, may isa pang mekaniko ng sistema para sa pag-aari ng mga kaluluwa, isang bagay na bagaman nakakapanakot, ay may bisa pa rin. Nakakakuha tayo ng isang pahiwatig nito sa pamamagitan ng pagtingin sa nabaliw na ekspresyon sa mukha ni Taimin. Tila ang bastard ay sa wakas ay nagpasya na ipakita ang kanyang tunay na kulay. Ang ating lalaki, na tila walang kamalayan sa galit na bastard na nagagalit sa likod niya, ay casual na sumisid sa kanyang mga panloob na saloobin, nagpaplano ng kanyang mga susunod na galaw. Kasalukuyan siyang may 2 kaluluwa, at oras na upang magtungo sa susunod na silid. Ngunit bago iyon, may isang bagay na kailangan niyang alagaan. Sa paghinto, nakita namin ang isang dagdag na pares ng mga binti na sumusugod patungo sa kanya. Mga kababaihan at ginoo, ang pinakahihintay na sandali ay sa wakas ay dumating. Si Tai Bastard, tulad ng hinulaan ko, ay sumugod sa ating lalaki. Ang kanyang taksil na mga kamay ay handa na para sa backstabang. Alam ko na, sinabi ko sa inyo na ang mukhang tiyag na ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Walang sinuman na mukhang taksil na ito ang maaaring mapagkakatiwalaan. Gamit ang kanyang martilyo na puno ng kapangyarihan, ginagamit ni Tai Bastard ang kanyang skill, explosive attack, na humahampas ng may pagpapasya sa ating lalaki. Dugo ang kumakalat sa paghampas ng atake at ang camera ay nag-zoom out na halos parang takot na ipakita ang resulta ng duwag na pagtataksil. Sa kalaunan, gayunpaman, ito ay nag-zoom pabalik, na nagbubunyag ng kinalabasan ng atake, at ito ay maluwalhati. Ang ating lalaki, na may isang galaw na nagpapaalala kay Neo mula sa Matrix, ay mabilis na lumampas kay Taimin. Ang kanyang pickaxe ay nakasaksak ng mahigpit sa kanyang leeg. Sa isang nakakasuklam na paraan, ang taksil na bastard ay umubo ng isang bungkus ng dugo, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gamulong pabalik sa kamatayan. Tinutuya siya ng ating lalaki, tinutukso na dapat ay curious siya na malaman kung paano niya hinulaan ang pagtataksil. Sinasabi niya kay Taimin na dapat ay nilinis niya ang dugo sa martilyo nang una silang magkita. Sa paghila ng pickaxe mula sa leeg ni Taman, tumawa siya sa kanya.
Akala ni Ty Bastard ay maaari niyang gamitin ang bida at patayin siya pagkatapos, ngunit siya ay naglalaro sa kanyang mga kamay sa buong panahon. Sa panunood sa taksil na Bastard na bumabahing sa kanyang dugo, sinabi ng ating lalaki sa kanya na ang mga hanggal na tulad niya ay karaniwan sa lag at sa kasamaang palad ay namatay siya ng maraming beses dahil sa kanila. Kaya't napagod na siya dito. Nang walang anumang awa, siya ay nagpapasya na hamampas ng kanyang pickaxe. Sinasaksak si Ty Min sa bungo at tinatapos ang kanyang kaawa-awang buhay. Nalaman namin na ang isang dahilan para sa mababang survival rate sa lag ay ang mga tao, tulad ng mga halimaw, ay nagbubunga rin ng isang kaluluwa kapag pinatay. Dahil dito, ang ilang mga manlalaro sa larong kamatayan ay hindi lamang nangangaso ng mga halimaw, kundi pati na rin ng mga tao. Si Tamman ay isang ganoong tao, ang uri na nagtatago ng kanyang tunay na sarili, gumagamit ng iba, at gumagawa ng anumang bagay para sa kanyang sariling kapakinabangan. Mula sa sandaling nagkita sila, pinaghihinalaan na ng bida siya. Sa kasalukuyan, sila ay nasa ikalawang palapag. At ang mga zombie ay hindi dumudugo, na nangangahulugang ang dugo sa martilyo ni Ty Min ay dapat na nagmula sa isang tao. Bilang karagdagan, habang sila ay naghahanap sa battlefield, malinaw na alam ni Ty Bastard ang pag-iral ng mga kaluluwa. Ang mga zombie sa unang palapag ay walang kaluluwa, kaya dapat ay pumatay siya ng isang tao at ninakaw ang kanila. Tulad ng duwag na siya, malamang na tinarget niya ang ulo ng kanyang kasosyo pagkatapos patayin ang mga zombie. Ngunit sa kabuuan, ang Bastard ay patay na ngayon, kahit na ginagamit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Salamat sa kanya, ang ating lalaki ay mayroon na ngayong 3 kaluluwa. Sa pagsasalita tungkol sa paggamit, nakakatawa kung paano namatay si Ty ng naka-4 na paa na parang aso. Ang lalaki ay tatawid sa kabilang buhay, handa para sa backshots. Ano ang isang angkop na wakas para sa Bastard? Naisip ni Jong Hyek kung paano niya nalampasan si Ty Min. Pamilyar na siya sa mga ganoong sitwasyon. Sa pamamagitan ng kanyang hindi mabilang na mga pagbabalik, nakipag-ugnayan siya sa mga taong tulad niya ng maraming beses, madalas na namamatay ng kaawa-awa dahil sa kanila. Pagod na siya sa ganoong uri ng kamatayan, kaya siya ay determinadong mag-focus lamang sa kanyang kaligtasan. Upang makalabas sa lag ng buhay, siya ay handa na gawin ang anumang kailangan. Ang larong kamatayan ay isang lugar kung saan hindi lamang ang malakas ang nakaligtas, kundi kung saan ang mga nakaligtas ay malakas din, at siya ay determinadong maging isa sa kanila. Ipinapakita siya na nag-iikwop ng martilyo ni Ty. Ang martilyo ay lumalabas na isang relic na nagpapalakas ng lakas ng 1.2%. Bagaman ang kanyang fashion sense ay kaila hilakbot at siya ay mukhang isang inhinyero, ang kanyang kasalukuyang loadout ay medyo disente. Sa ilan sa kanyang mga nakaraang pagbabalik, nakarating siya sa ika-6 na basement floor na walang iba kundi isang crowbar, kaya ginagawa niya ang medyo mahusay ngayon. Gayunpaman, ang pagkuha ng mas maraming kagamitan ng mabilis ay mahalaga. Bilang karagdagan, kailangan din niyang i-level up ang kanyang mga skill. Sa kanyang kasalukuyang gamit at mga skill, magiging mahirap na makipaglaban sa mga halimaw, ngunit hindi niya maaaring madaliin. Sa sinumpaang laro, ang kawalan ng pasensya ay humahantong sa mga pagkakamali, at ang mga pagkakamali ay humahantong lamang sa isang kaawa-awang kamatayan. Kailangan niyang harapin ang bawat sitwasyon na may kalmadong isip. Sa pagsasabi nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto na humahantong sa susunod na silid. Ang pinto sa basement level 2, room 1, space 2, ay bumubukas ng may banayad na paghila. Sa likod nito ay namamalagi ang isang mahabang koridor na humahantong sa dilim. Ang ating lalaki, hindi nag-aalinlangan, ay nagpasya na lumakad sa pinto, na agad na sumara sa likod niya. Ang system notification ay lalong umalingaw na nag-aanunsyo na ang manlalaro na si Lee Jong-hyuk ay pumasok sa B21-2. Ang ating lalaki ay hindi pinansin ang notification at kalmadong nagpapatuloy. Sa dulo ng mahabang koridor ay namamalagi ang isa pang silid na may mga pinto sa lahat ng panig nito. Nalaman namin na ang B212 ay isang lobby o restroom ng isang uri, isang lugar kung saan ang mga manlalaro ay maaaring magpahinga at mag-organisa muli.
Ang isang pinto ay humahantong sa basement level 2, room 1, space 3, malamang na isa pang trial room. Ang isa pang pinto ay humahantong sa isang shower, kung sakaling gusto mong maging sariwa bago ka mamatay. Ang huling pinto ay humahantong sa lag, anuman iyon. Ang ating lalaki, na malinaw na mayroong higit na impormasyon kaysa sa akin, ay nagpasya na. Bisitahin muna ang ikatlong silid. Sa pagtulak sa pinto, pumasok siya sa lag room. Sa likod nito ay namamalagi ang isang misteryoso, nakakatakot na phantom, isang vendor ng lag. Sinabi ni Jong Hyuk na bagaman sanay na siyang makita ang mga ito, sila ay sa paanuman ay palaging nagpaparamdam sa kanya ng pagiging hindi komportable. Nalaman namin na ang mga vendor na ito ay magpakailanman na tahimik, halos tulad ng virtual apparitions na walang anumang substansya. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugang maaari silang hawakan ng walang ingat. Sa isa sa kanyang mga nakaraang pagbabalik, isang kasama niya ang gumala at nalaman. Ang blonde Chad ay hanggal na winigiway ang kanyang kamay sa imahe ng vendor, at sabihin na lang natin na nakakuha siya ng isang napakadugong sorpresa. Bagaman nakakagulat, ang mga ganoong walang ingat na hanggal ay tiyak na mamamatay ng maaga. Bumalik sa misteryosong vendor, sinabi ng ating lalaki na hindi sila lumilitaw sa bawat palapag, kaya mahalaga na gamitin ang mga ito hanggat maaari. Sa paglapit sa Phantom Trader, inutusan ni Jong Hyuk na ipakita ang kagamitan sa kanyang inventaryo. Ang misteryosong trader ay agad na sumunod. Sa kanyang mga braso na nakakalat, binuksan nito ang isang pocket space na nagpapakita ng buong koleksyon nito, at mayroong ilang magagandang bagay doon. Ang pakikipagkalakalan sa mga vendor na ito ay simple. Dahil sa kalikasan ng kanilang inventaryo, maaari mong malaman ang mga katangian ng kagamitan sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang ating lalaki, na nakapag-browse na, ay humiling na tingnan din ang armor. Ang vendor, na laging tahimik, ay sumunod, na nagpapakita ng koleksyon nito. Si Jong Hyuk, na may seryosong mukha, ay nag-iisip kung ano ang kaya niyang bilhin sa kanyang kasalukuyang koleksyon ng mga kaluluwa. Sa kanyang isip na nakagawa na ng desisyon, agad niyang tinuro ang kanyang pinili, handa na kumpletuhin ang kalakalan. Ang tahimik na vendor ay tumitig sa ating lalaki sa isang sandali bago kumilos. Una, isinara nito ang inventaryo, pagkatapos ay mabilis na pinalawak ang kanyang mahabang braso patungo sa kanya. Ang kilos ay simple, madaling makikilala ng sinuman. Money first. Sa kasong ito, ang pera ay nangangahulugang souls. Ang bawat piraso ng kagamitan na pinili niya ay nagkakahalaga ng isang kaluluwa, kaya mayroon siyang sapat na pambayad para sa lahat ng kanyang drip. Kinikilala ng ghostly vendor ang kanyang bayad na may banayad na tangu bago agad na kunin ang mga kaluluwa. Sa paghusga kung gaano kabilas nito kinuha ang mga kaluluwa, tila mayroong maraming diners and dashers sa lag, na talagang nakakatawa kung iisipin mo. Sa lalong madaling panahon, ang tahimik na vendor ay nagbubunyag ng binili ng ating lalaki. Isang jacket, trousers, at isang belt. Ang elastic jacket, tulad ng tawag dito ng sistema, ay nagpapataas ng lakas ng kalamnan at liksi ng 2%. Ang pareho ay totoo para sa elastic pants. Ang leather hip sack, bagaman isang hanggal na pangalan dahil malinaw na ito ay isang belt, ay nagpapalakas ng bilis ng pisikal na pagbawi ng 2%. Kaya, ito rin ay magandang kagamitan. Gamit ang telekinesis, ibinigay ng vendor ang baniling kagamitan sa ating lalaki, na hindi nag-aaksaya ng oras sa paggamit sa mga ito. Una ang belt. Oh, sorry, leather hip sack. Pagkatapos ang jacket. Sa kabuuan, ang ating lalaki ay opisyal na ngayong drip out. Drippy beyond reason. Sa kanilang opisyal na negosyo na tapos na, ang vendor ay nagulat sa ating lalaki na may ilang dagdag na probisyon. Lutong karne at tubig, isang uri ng serbisyo pagkatapos ng benta. Kahit na ang sinumpaang laro ay sinusubukang patayin siya, mahalaga pa rin ang serbisyo sa customer. Siguraduhin na i-rate ang vendor chat sa Yelp ng mabilis. Sa ilalim ng banayad na pagyuko ng tahimik na vendor, umalis si John Hayek sa silid. Sa una, hindi niya alam kung anong uri ng karne ang ibinigay sa kanya ng vendor. Pause. Iyan ay Jesus. Gayunpaman,
hindi siya pamilyar sa karne ng vendor, kaya nag-aatubili siyang kainin ito. Ngayon, gayunpaman, alam niya eksakto kung anong uri ng karne ito. Taurus meat. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ito ay isang halimaw na hindi niya kailanman inaasahang matalo, hayaan na lang na matugunan. Para mangyari iyon, kailangan niyang nasa ika-7 basement floor man lang. Sa kanyang masarap na pagkain na tapos na, uminom ang ating lalaki ng kaunting tubig bago gumawa ng ilang light post-meal stretching. Sa opisyal na negosyo na natapos na, oras na upang magtungo sa basement level 2, room 1, space 3. Bago iyon, gayunpaman, ang isang mabilis na shower ay nasa order. Sa lag, ang pagligo ay tulad ng pagpasok at paglabas ng isang washing machine. Ang buong proseso ay mabilis at automatiko. Habang itinatapon niya ang random na lore na ito sa atin, si Jung-hak ay umaabot sa hawakan ng pinto. Sa kanyang pagkagulat, ang knob ay nagsisimulang gumalaw sa sarili nito. Hindi siya nag-iisa dito. Sa mabilis na pagkilos, agad siyang nagtago sa likod ng pinto, sinusubukang gawin ang kanyang sarili na hindi gaanong halata hanggat maaari. Habang pinapanood niya ang pinto na dahan-daang bumubukas, sinumpa niya ang kanyang swerte. Hindi man lang siya makakakuha ng shower sa kapayapaan. Gamit ang kanyang mga sandata na dual-wielded, pumasok siya sa isang striking pose, handa na para sa aksyon. Mula sa pinto ay lumabas ang isang malabo na silhouette na mabilis na nagbubunyag ng sarili na isang mummy. Elegant sa kanyang hakbang at halatang mapanganib sa hitsura nito. Ang ating lalaki, gayunpaman, ay hindi man lang nag-aalala tungkol sa mummy sa harap niya. Ang kanyang mga saloobin ay mabilis, kinakalkula ang mga posibilidad ng kanilang pagtatagpo. Sa bawat oras na ang mga manlalaro ay pumasok sa isang bagong silid, isang system message ang lumilitaw, ngunit isang mensahe lamang ang ipinapakita maliban kung maraming manlalaro ang pumasok sa parehong oras. Ang mensahe ay napakalinaw din, alinman sa pamamagitan ng isang pop-up window o sa pamamagitan ng isang tunog sa kanyang isip. Sa pagiging ganoon, ang tanging paliwanag para sa kanyang pagiging naroon ng tahimik ay na dumating siya sa silid bago siya. Gusto ko kung paano ang bida ay isang Sherlock sa mga ganoong bagay. Ngunit talagang balewalain ba niya ang tanawin na iyon? Ang misteryosong mummy ay lumalabas na si Emma Garcia, isang manlalaro na may pampublikong katangian na gumamit ng 2 active skill sa parehong oras. Sa kasalukuyan, ang kanyang pinakamataas na skill level ay 2. Si Emma, ang Latina mummy, na walang kamalayan sa nagpapahalata na bida, ay nag-stretch ng bahagya. Nag-alala siya tungkol sa mekanika ng shower dahil hindi sila gumagawa ng tubig, ngunit ang paligan ay lumabas na mas nakakapresko kaysa sa naisip niya. Naiwan na hindi sigurado tungkol sa kanyang hinaharap na landas, nag-isip siya kung ano ang gagawin. Ang kanyang mga saloobin, gayunpaman, ay naantala ng isang malamig na metal na inilagay laban sa kanyang leeg, na lubos na nagulat sa kanya. Sa isang malamig na tono, inutusan ni Jung-hak na manatili siyang tahimik. Kung siya ay gumalaw, siya ay mamamatay. Naglabas siya ng karagdagang mga tagubilin, sinasabi sa kanya na itaas ang kanyang mga kamay ng mataas kung saan niya makikita ang mga ito. Anumang hanggal na pagtatangka na gumawa ng ingay o lumaban, ay sasalubungin ng isang mabilis at brutal na suntok sa ulo o isang butas sa leeg. Si Emma, medyo naguguluhan sa kung gaano kabilas ang pag-unlad ng mga bagay, ay sinabi sa kanya na huminto. Maaari nilang pag-usapan ang lahat. Si Jung-hak, gayunpaman, ay hindi humihinto. Inutusan niya siyang ilabas ang kanyang kagamitan at mga kaluluwa. Siya ay dapat na dahan-dahang lumuhad at ilagay ang lahat ng mayroon siya sa lupa. Si Garcia, takot na takot, ay agad na sumunod. Inilalagay ang kanyang dagger at pouch sa sahig. Bagaman alam niyang wala na siyang natitira, si Jung-hak ay nagtanong pa rin sa kanya na ilabas din ang kanyang mga kaluluwa. Sumagot si Garcia na wala siyang kaluluwa. Tiyak, dapat na alam niya rin iyon. Ang kanyang mga salita ay totoo. Sa lag, imposible na malaman ang eksaktong bilang ng mga kaluluwa na hawak ng isang manlalaro, ngunit posible na matukoy kung mayroon silang mga kaluluwa o wala. Tinitigan ng may pag-iingat sa paligid ng silid, nagtanong ang ating lalaki kung mayroong iba sa paligid, marahil ay ang kanyang mga kasamahan. Agad na sumagot si Emma na nag-iisa siya.
Ang bida, gayunpaman, ay hindi kumbinsido. Sinasabi niya sa kanya na itigil ang mga kasinungalingan. Kung alam na niya na maaari niyang suriin kung ang isang tao ay may kaluluwa o wala, pagkatapos ay dapat niyang malaman na may naramdaman na siya. May iba pa siyang kasama. Si Garcia, sa kabila ng tensyonado na kapaligiran, ay nagpakita ng isang ngiti, marahil ay nag-iisip tungkol sa pinakamahusay na paraan upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Si Jong-hyuk, na napansin ang kakaibang reaksyon, ay nagtanong kung sa tingin niya ay isang nakakatawa na bagay ito. Nakakatawa ba sa kanya ang sitwasyon? Agad na tinanggihan ito ni Emma. Sa mabilis na pag-iisip, napagpasyahan ng ating lalaki na ang tanging lugar na natitira upang suriin ay ang shower room na kalalabas lang niya. Gamit si Emma bilang isang hostage, inutusan niya siyang buksan ang pinto ng shower. Nang pumasok sila sa silid, gayunpaman, ito ay ganap na walang laman. Si Jung Hayek, medyo naguguluhan, ay sinabi kay Emma na sabihin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kinakabahan na sumagot si Emma na ang taong kasama niya ay umalis na, pumunta sa susunod na silid, room B222. Karagdagang nilinaw niya na pagkatapos nilang tapusin ang kanilang misyon sa room B221, dalawang pinto ang lumitaw. Ang estranghero ay pumunta sa room B222 habang siya ay pumunta sa room B212. Ang balita na ito ay lubos na nagulat kay Jong Hayek. Ang sistema ng lag ay nagbago. Normal, kung dumaan siya sa room B211 at dumaan siya sa room B221, hindi sila dapat nagkita. Ang tanging paraan upang magkita ay kung pareho silang bumaba sa susunod na basement floor. Ngunit ngayon, ito ay iba. Siya ay nagmula sa room B221 at dumating ng direkta sa room B212. Para sa inyo na mga Chad na medyo nalilito, ito ay nangangahulugang bagaman sila ay nasa parehong palapag, sila ay nasa dalawang magkaibang silid. Sa normal na setting ng lag, hindi sila dapat nagkita maliban kung pareho silang bumaba sa susunod na palapag. Pero nilisan niya ang kanyang silid at sumama sa silid niya, isang bagay na dapat ay imposible ayon sa kanyang maraming regression. Hawak ang kanyang piku na nakatutok sa anit ni Emma, nagtanong si Jong-hyuk kung sigurado ba siya. Agad na kinumpirma ng Latina mommy, sinabing doble siyang sigurado. Bagaman kakaiba ang pagbabago, sinabi ng ating lalaki na maganda iyon para sa kanya. Karaniwan, napipilitan kang pumili ng iisang silid sa bawat palapag, pero ngayon ay hindi na iyon ang kaso. Hanggat naaalala niya kung aling mga silid ang may magagandang gantimpala, malaya siyang makakapili ng anumang silid sa anumang palapag. Bumalik sa usapan, tinanong niya si Emma kung bakit hindi siya sumama sa kanyang kasama. Takot at nanginginig, sumagot ang Latina mommy na seryosong meniokis ang lalaki. Ayaw niyang makasama ito. Nang piliin nito ang isang silid, agad siyang tumakas sa kabaligtaran. Nag-isip ng gusto ang ating lalaki na may seryosong mukha. Dapat ba niyang patayin si Emma o hindi? Sa kasalukuyan, ang tanging benepisyo sa pagpatay sa kanya ay ang pagkuha ng isang kaluluwa, na hindi talaga sulit. Ang Latina mommy, bukod sa may malaking dibdib, ay may magandang pag-unawa sa survival game. Ang makatagpo ng ganoong tao ay napakabihira sa ikalawang palapag ng basement. Isa pang magandang insentibo ay ang kaya niyang gumamit ng dalawang active skills, na medyo up. Ang ating lalaki, na nawala sa kanyang mga isipang nakamamatay, ay inistorbo ni Garcia, na nabalisa sa biglaang katahimikan. Direktang nagtanong siya kung balak niya siyang patayin, na nagpahayag ng kanyang pag-aatubili na labanan siya. Nagpatuloy pa siya sa pagdedepensa sa sarili, sinasabing wala siyang intensyong saktan ang sinuman. At kung hindi pa rin iyon sapat para panatilihin siyang buhay, dapat niyang malaman na siya rin ay matalino, athletic, cute, at syempre, sexy. Mayroon siyang napakaraming sexiness. Alam kong baka isipin mong gawa ko lang iyon, pero sinabi niya talaga iyon. Ang ating lalaki, na napagod sa kanyang nakakahiya na pagdadaldal, ay sinabihan siyang tumahimik. Sa isang kalmadong boses, sinabi niya sa kanyang maglakbay silang magkasama. Bagaman maaaring mukhang cool siya sa labas, sa loob-loob. Iniisip ng ating lalaki na kung tatapusin niya si Emma, dapat niya itong gawin mamaya dahil mas magiging kapaki-pakinabang iyon. Nakakalungkot,
Ngunit sa kasalukuyan, si Emma Mummy ay isang tupa lamang na pinapatabo ng ating lalaki upang katayin mamaya. Ang Latina Mummy, na walang kamalayan sa kanyang malungkot na kinabukasan, ay nagtanong kay Jong-hak kung maaari siyang tumalikod. Pumayag ang ating lalaki, na pinaalalahanan siyang kunin ang mga kagamitan na kanyang itinapon. Si Emma, tulad ng isang tunay, ay namula sa paningin ni Jong-haek. Akala niya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa tunog ng kanyang boses, ngunit lumalabas na siya ay isang drip-out handsome Chad, sa halip. Lahat sa kanya ay nagpapahiwatig ng popway, maliban sa kanyang mga mata. Mayroon siyang mga mata ng isang walang silbi na tao. Si Jong-hak, na medyo nabigla sa papuri, ay nagtanong kung kaya niyang sabihin iyon. Hawak niya siyang hostage hindi pa masyadong matagal. Casual na sumagot si Emma na siya ay isang positibong tao. Lahat ng iyon ay nasa nakaraan na. Bukod pa rito, nagpasya na siyang maglakbay kasama niya, kaya hindi siya dapat magbago ng isip. Si Jong-hak, sa isang pabalik-balik na paghingi ng paumanhin, ay ipinaliwanag na ang kanyang pag-uugali ay kinakailangan. Ito ay isang paraan upang protektahan ang kanyang sarili. Sa mapanlinlang na larong ito, mas mainam ang pumatay kaysa mamatay. Si Emma, na nakakuha sa kanyang mahaba at nakatagong paghingi ng paumanhin, ay nagpahayag ng kanyang ginhawa. Opisyal na hindi niya iniisip na siya ay isang masamang tao, o isang uhaw na maniokis. Sa pagdinig ng ganoong prangka at medyo walang muwang na pag-iisip, naisip ng ating lalaki na marahil ay hindi pa siya napilitang pumatay ng isang tao o marahil ay hindi pa niya nakikita ang isang tao na namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Maaaring alam niya ang takot sa kamatayan, ngunit hindi pa rin siya realistiko tungkol dito. Sa sinumpaang larong iyon, napipilitan silang maging malapit sa kamatayan. Ang tanging pagkakaiba ay ang porma ng kamatayan, kung ito ba ay sa kanila o sa iba. Pagbilang sa ating lalaki, nagtanong si Emma tungkol sa kung ano ang susunod nilang galaw. Sumagot si Jong-hyuk na haharapin nila ang susunod na silid, ang basement level 2, room 1, space 3. Nagtanong si Emma kung may mga halimaw doon, at mabilis itong kinumpirma ng ating lalaki. Si Garcia Mummy, na nakakagulat na matatag, ay agad na nagtungo sa pinto, na hinihimok si Jong-hak na sumunod. Gayunpaman, ang kanyang maling kumpiyansa ay agad na gumuho, at naiwan siyang nagyayelo. Sa harap ng pinto, pagbilang sa ating lalaki, nagmakaawa siya na mauna siya. Siya ay isang mahinang babae pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang ating lalaki ay hindi. Bilang isang mapagmataas na miyembro ng Virginity School Club, sinabi niya sa kanyang mauna. Bukod pa rito, siya ay isang seryosong ginoo at naniniwala sa ladies first. Manners make a man. Tinutuya siya ni Garcia, sinasabi sa kanya na dapat ay mali ang natutunan niya. Marahil ay dapat siyang matuto muli. Sa pagsasabi nito, binuksan niya ang pinto. Sa likod nito ay isang madilim at nakakatakot na koridor. Ang ating lalaki, na naalala ang kanyang pagiging maginoo, ay agad siyang itinulak sa loob. Ang isang babae ay dapat laging mauna, kahit na ito ay sa isang madilim at masamang silid. Ipinapakita ang ating Chad at Mummy na tinatahak ang madilim at masamang koridor. Ang nakakatakot na kapaligiran ay lalong binigyang diin ng katahimikan sa silid, ang kanilang banayad na mga yapak ang tanging tunog na umalangaw-ngaw. Ang tanging nakakapagpalakas ng loob sa nakakatakot na sitwasyon ay lumalabas na si Garcia Mummy ay mas malaki ang dibdib kaysa sa una naming naisip. Tingnan mo lang ang figure na iyan. Ibig sabihin, kung mamamatay ka pa rin, mas mainam na gawin mo ito sa piling ng isang taong may malaking dibdib. Walang masama sa ating flat queens. Kasiyahan akong damaykit sa iyo anumang araw ng linggo. Ang ating lalaki, na walang kamalayan sa dinamita na pinaparada ni Garcia, ay casual na sumisid sa kanyang mga iniisip, desperadong sinusubukang alalahanin ang hamon ng susunod na silid mula sa kanyang maraming regression. Tinawag siya ni Garcia, na nakasira sa kanyang mga iniisip. Nagreklamo siya na masyadong madilim ang silid para makita ang anumang bagay. Sa ganoong sitwasyon, ano ang dapat nilang gawin? Ang ating lalaki, na laging isang maginoo, ay walang awa na itinulak siya sa silid. Ano pa bang ikalilitaw doon? Pumasok na lang sa sinumpaang silid.
Umungol si Garcia, nagulat sa maton na pag-uugali ni Jong Hyo. Hindi yun ang uri ng ungol na inaasahan namin, pero hey, mayroon din. Ang system notification ay lalong umalingaw na nag-aanunsyo na ang mga manlalaro na si Lee Jong-hae at Emma Garcia ay pumasok sa Basement Level 2, Room 1, Space 3. Sa pag-aanunsyo ng sistema, ang mga ilaw ay sa wakas ay bumukas, at ang tanawin sa harap nila ay inihayag. Dalawang Chad na malas ay nag-check out na sa larong kamatayan. Nagulat sa nakakatakot na tanawin, sumigaw si Emma. Gayunpaman, ang ating lalaki ay kasing walang pakialam tulad ng dati. Ang kanyang maraming regression ay nagpatiga sa kanya sa mga ganoong bagay. Ito ay lag. Ang kamatayan ay halos hindi maiiwasan sa impyernong ito. Ang camera ay nag-zoom out, at sa wakas ay nakita namin ang buong silid. Ito ay halos walang laman na walang anumang kapansin-pansin maliban sa nakabitin na mga kagamitan at upuan, ang kanilang layunin ay halata. Kalmadong tumitingin sa paligid ng silid, napansin ni Jong-hyuk na mayroong dalawang bangkay sa pagkakataong ito. Hindi siya nag-iisip ng malalim tungkol dito, ngunit halata na pamilyar siya sa mga nangyayari sa silid na iyon. Si Garcia Mami, ang tanging walang kamalayan sa dalawa, ay sinusubukang unawain ang sitwasyon. Sila ay nasa isang silid na may mga nakabiting bangkay, at sa dingding ay maraming screen, ang kanilang nilalaman ay nakatago sa ngayon. Lumapit, tiningnan niya ng gusto ang mga monitor, sinusubukang alamin kung ano ang ipinapakita ng mga ito. Si Jong, ang Chad, ay kalmadong sumagot sa kanyang tanong, sinabing ipinapakita ng mga screen kung saan sila dapat magtungo. Ang kanilang huling destinasyon ay tila isang maze sa hitsura nito. Si Garcia, ang Latina Mami, na napansin ang isang kakaibang paggalaw sa isa sa mga screen, ay itinuro ito, na hinihimok ang ating lalaki na mag-focus. Mayroong isang lalaki na ipinapakita dito. Habang ang eksena ay nag-zoom in sa lalaki, masasabi natin na siya ay mayroong nakakatakot na araw. Si Garcia, na napansin ang ekspresyon ng random na NPC, ay nagkomento na tila siya ay nagulat sa isang bagay. Binalingan niya si Jong-hae, nagtatanong kung ano ang posibleng nakatago doon. Ang ating lalaki, gayunpaman, ay pinatahimik siya. Masyado siyang nakatuon sa lalaki para bigyan ng pansin ang kanyang mga salita o ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, Mami. Kaya kung gawin ang pareho. Ang eksena ay nag-zoom in sa random na extra na tumatakas para sa kanyang buhay. Sa tipikal na fashion ng bot, siya ay nadapa at nahulog. Napansin ni Garcia na nasugatan ang kanyang binti. Dapat ba nilang tulungan siya? Gayunpaman, tinanggihan ni Jong-hyuk ang kanyang hanggal na mungkahi. Bakit sila tutulong sa kanya? Ang pagmamadali ng walang pag-iisip ay magiging sanhi lamang ng kanilang kamatayan. Bukod pa rito, ang lalaki ay malinaw na isang paid actor. Hindi ba niya alam na sa isang horror film, isang tao ang kailangang tumakbo at madapa? Ito ay isang halatang pag-unlad. Habang patuloy silang tumitingin ng husto sa screen, ang sinumpaang laro ay naglabas ng isang curveball. Sa screen, isang marangal ngunit nakamamatay na mandaragit ang lumitaw, na kalmadong tinutugis ang kanyang biktima. Ang halimaw na ito ay ang masked lion, isang nilalang na may kakayahang kumain ng anumang bagay. Well, talaga, anumang bagay. Ibalik ang iyong maruruming isipan sa kanal. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na skill level nito ay 5. Habang ang literal na mga camera para sa larong kamatayan ay nag-zoom in sa nakakatakot na nilalang, ang ating busty mommy na si Garcia ay nagulat. Anong uri ng nilalang iyon? Si Jong-hyuk, ang bihasang regressor, ay hindi rin maayos ang kalagayan. Sa isang panik na ekspresyon at nakakuyom na mga puwet, nagtaka siya kung bakit may masked lion sa ikalawang palapag ng basement. Nagbago ang lag, at lumalabas. Hindi lang ito nagbago para sa ikabubuti. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong kampante sa kanyang karaniwang kaalaman. Siyempre, hindi magiging mabait sa kanya ang larong kamatayan. Nagbago ito bilang isang kabuuan, para sa ikabubuti o ikasasama. Ang random na NPC, na lumalabas na isang tunay na tao at hindi isang paid actor, ay kasalukuyang sarili niya. Nasa paningin ng leon ang lalaki. Tulad ng isang spoiled na bata na naglalaro ng laruan,
walang awa itong sinaktan ang lalaki, ang kanyang dugo ay nagpinta ng lupa na kulay pula. Kahit na siya ay sumisigaw ng desperado, ang higanteng halimaw ay walang humpay, determinado na lunukan siya ng buo. Kahit na kinagat nito ang kanyang alahas sa korona para sa kabutihan. Ano lang ba ang ginawa niya para maging ganoon kagalit ang leon? Sa kabila ng kanyang kaawa-awang mga sigaw at sinaktan na katawan, ang NPC ay hindi sumuko ng walang laban. Ginagamit ang kanyang skill, Ice Spear Level 1, gumawa siya ng isang nagyayelong sibat ng yelo sa kanyang palad. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, sinaksak niya ito sa nakakatakot na kaaway. Si Jong Hyuk, na nanunood sa lahat ng ito mula sa control room, ay bumantong hininga. Ito ay walang silbi. Sa antas na iyon, ang skill ay hindi makakagawa ng marami sa leon. At totoo sa kanyang mga iniisip, ang nagyayelong sibat ay tumalbog lamang sa balat ng leon, na gumawa ng zero na pinsala. Sa kalaunan, gayunpaman, nagpa siya ang NPC sa isang mas strategic na diskarte. Sinaksak niya ang leon sa tanging malambot na lugar na magagamit, ang mata. Ang leon, na naiwan na nagparilang mula sa atake, ay umiyak sa sakit. Salungat sa mga inaasahan ng bot, hindi ito binitawan ng leon. Sa halip, dinobol nito ang pinsala, naghuhukay ng malalim sa kanyang laman. At hindi ako nagbibiro sa pagkakataong ito, ang kanyang mga bayag. Sa isang brutal na pagpapakita ng galit, ang leon ay nagpakabusog sa NPC, ganap na binabaliwala ang kanyang mga pagdurusa. Ang lalaki ay walang magawa na umubo ng isang bungkus ng dugo, ang kanyang kamatayan ay tila hindi maiiwasan. Sa ilalim ng isang madugong shower, ang random na lalaki ay sa wakas ay sumuko sa kanyang nakamamatay na mga pinsala, lumipat sa kabilang buhay na malinis na malinis. GG sa ating lalaki. Bumalik sa control center, pinanood nina Jong Hyuk at Emma ang eksena na lumalabas sa pagkabigla at takot. Sa kabila ng mga bangkay na nanlalamig sa background, ang dalawa ay nakadikit sa screen, hindi makakuha ng kanilang mga mata mula dito. Ang ating lalaki, na nabalisa sa kanyang kakilakilabot na kapalaran, ay nagmura. Sa kanyang hindi mabilang na mga regression, mayroong isang halimaw sa maze, ngunit hindi kailanman isang masked lion. Ang sitwasyon ay nagpapatunay na imposible. Isang komplikadong maze, isang hindi mapapatay na mob. Wala lang talagang paraan upang makalusot. Ang pakikipaglaban sa leon ay suicidal na may zero na pagkakataon na manalo. Ang pinakamahusay at marahil ang tanging solusyon ay ang sa paanuman ay makarating sa susunod na palapag ng hindi nakikipagtagpo dito. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin. At sa kanyang swerte, magiging isang himala kung mangyari iyon. Pinakalma ang kanyang sarili, pinatatag niya ang kanyang determinasyon. Hindi siya susuko, hindi pa. Ang regression na ito ay isang mahusay na pagkakataon, isang hindi niya kayang palampasin. Sa isang matatag na kalooban, nagpa siya siyang mabuhay. Mabubuhay siya anuman ang mangyari. Ang Latina mommy na may sariling protagonist power-up moment ay maingat na sinuri ang sitwasyon. Napansin ng ating lalaki na bagaman takot siya, hindi niya tinalikuran ang kanyang mga mata mula sa screen. Desperado siyang sinusubukang mang-alap ng mas maraming impormasyon hanggat maaari, posibleng bumubuo ng kanyang sariling plano. Tulad ng inaasahan mula sa isang taong may magandang survival skills, isang nakamamatay na kombinasyon, dibdib at utak, si Jong Hyuk, na bumaling sa pinto, ay hinimok si Garcia na sumama. Oras na para umalis, si Emma, na halatang nag-aalala, ay nagtanong kung makakaharap nila ang nakakatakot na leon sa maze. Ang bida ay casual na sumagot, marahil. Nag-aalala pa rin, sinabi ni Garcia sa kanyang huminto. Kahit na alam iyon, papasok pa rin siya. Ang ating lalaki, na kasing walang pakialam tulad ng dati, ay tinanong siya bilang kapalit, ano ang plano mong gawin sa halip? Manatili sa silid na ito magpakailanman. Dapat ay halata na sa kanya ngayon. Sa sandaling pumasok ka sa isang silid, walang pagbalik. Ikaw ay alinman sa sumulong o mamatay. Kung hindi niya gusto, pagkatapos ay maaari niyang laging piliin ang ikatlong opsyon. Pumunta at mag-hangout kasama ang mga lalaki. Lumalabas na iyon ang dahilan kung bakit nilikha ang silid na ito, para sa mga manlalaro na, alam mo, mag-hangout. Damn!
Pagbilang sa takot ngunit may malaking dibdib pa rin na mommy, sinabi ni John Hugh sa kanyang mayroon lamang silang dalawang opsyon. Maaari silang alinman sa pumasok sa maze sa kabila ng lahat ng kanilang nakita, o maaari silang manatili at gawin ang pareho sa mga Chad. Si Garcia, na halatang nag-aalinlangan, ay tumingin ng malungkot sa mga Chad. Ito ay isang mahirap na desisyon na gawin. Ang ating lalaki, ang anti-simp, ay walang awa na hinimok siyang magpatuloy at gawin iyon kung gusto niya. Hindi niya siya pipigilan. Sarcastic na tinanggihan ni Garcia, sinasabi sa kanya na napakaganda ng kanyang mga salita. Halata naman, ang ating lalaki ay isang pinarangalan na miyembro ng Virginity School Club. Siyempre, maganda ang kanyang pagsasalita sa isang babae sa mga ganoong sitwasyon. Sa pagsusumpa sa kanyang masamang swerte, kinuha ni Garcia ang kanyang espada. Ang buong lugar na ito ay baliw. Ang laro ay baliw. Siya ay baliw. At ang lalaki na inakala niyang isang masayahin na papway ay baliw din. Bakit kailangan niyang makulong sa ganoong lugar? Si Jong Hak, na walang pakialam sa kanyang pagdadaldal, ay sinabi sa kanyang magdesisyon. Iyon ang kalikasan ng impyerno na kinaroroonan nila. Kung siya ay mag-atubili, siya ay mamamatay. Kung hindi niya babawasan ang hindi kinakailangang pag-uugali, siya ay mamamatay. Kailangan niyang maging tahimik hanggat maaari o hulaan mo kung ano. Yep, siya ay mamamatay. Sa pagsasabi nito, matatag niyang hinawakan ang doorknob, handa na pumasok. Bago gawin iyon, gayunpaman, may ilang mga bagay na kailangan niyang kumpirmahin muna. Pagbilang sa takot na mommy, nagtanong siya kung anong mga skill mayroon siya at ilan ang mga ito. Sumagot si Garcia na mayroon siyang 3. Sa wakas ay nakita namin ang mga skill ng Latina mommy. Kasalukuyan siyang may heist level 1 na nagpapataas ng kanyang bilis ng paggalaw, magic missile level 1 na nagpapaputok ng isang globo na nagbibigay ng physical damage, at mark level 1 na nag-iiwan ng marka sa isang target. Si Jong Hak, na nag-aalinlangan, ay nagtanong kung 3 lang ba ang kanyang skill. Si Emma, na medyo nabalisa, ay sumagot na ang hindi pagtitiwala sa mga tao ay isang masamang ugali. Si Jong Hyuk, na hindi naniniwala, ay nag-isip sa kanyang sarili, baka ang kanyang mga pribadong katangian ay may kaugnayan sa kanyang mga active skill. Isang side note, ang pampublikong katangian ay positibo, ang mga pribadong katangian ay magiging negatibo, at kabaligtaran. Sa pagkuha ng isang sandali upang magplano, nagdalamhati siya na ito ay isang kahihiyan. Kung ang kanyang heist ay naging level 2, maaari silang gumawa ng ilang mga galaw. Ngunit sa kasalukuyan, napakahirap makipag-ugnayan ng direkta sa Masked Lion. Gayunpaman, ang kanyang active skill na mark ay talagang magiging kapaki-pakinabang kung gagamitin ng maayos. Nakakalungkot na ang Busty Mommy ay mayroon lamang 3 active skills. Ngunit hey, wala siya sa posisyon na magsalita dahil mayroon lamang siyang 2 active skills. Tinawag siya ni Garcia, na handang ibunyag ang kanyang mga passive skill. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jung Haek. Hindi sila magiging kapaki-pakinabang sa kasalukuyang sitwasyon. Ang tanging kapaki-pakinabang na katangian ay ang mga active ones. Nagtanong si Garcia tungkol sa kanyang mga skill, at agad na sumagot ang ating lalaki, na sinasabi ang kanyang 2 active skills, light at flame. Sa loob-loob, naisip niya na hindi kailangan ng masyadong maraming impormasyon. Gagawin lang siyang nahihilo. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng mas maraming impormasyon hanggat maaari upang makuha ang tiwala ni Emma at bawasan ang kanyang pag-aalinlangan. Walang ibang mahalaga sa sandaling iyon. Pagbilang sa nakatakdang pinto, nagpasya siyang pumasok. Hindi mahalaga sa kanya kung mamatay si Emma bago niya makuha ang kanyang kaluluwa. Kahit na siya ay isang tupa lamang na pinapataba, mas mahusay pa rin sa kanyang paningin kung ang leon ang kukuha sa kanya sa halip na siya. Isang dagdag na bonus ay kung mangyari iyon, maaari niya siyang gamitin bilang isang panangga at tumakas. Ang misyon na ito ay tiyak na magiging madyugo at mapaghamon para sa kanya. Wala siyang sapat na active skills, at ang kalamangan ng pagkakaroon ng maraming passive skills ay ipapakita lamang mamaya sa hinaharap. Kaya, sa ngayon, siya ay luto na. Sa magandang panig, gayunpaman,
ang mga active skills ay talagang nagniningning sa simula. Kaya, mayroon iyon. Isa pang bagay na dapat tandaan ay kailangan niyang maging maingat na hindi i-spam ang kanyang mga skill. Dahil magiging malaking paakit ito sa kanyang katawan, ngunit mas mainam na gawin iyon kaysa mamatay ng kaawa-awa. Kahit na ang kanyang puso ay sumuko sa pagod, determinado pa rin siyang mabuhay. Walang tamang pagpipilian para sa kanya dito. Hindi sa impyernong ito. Ang tanging pagpipilian na mayroon siya ay limitado sa kasalukuyang sitwasyon na kinaroroonan niya. Nasa sa kanya na maghanap ng sagot sa kaguluhan. Ang larong kamatayan ay nagbabago. Hindi na ito ang lugar na alam niya. Ito ay nagbago sa isang impyerno na mahirap hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya alam, ngunit hindi siya maaaring tumakas. Ang tanging pagpipilian pasulong ay ang ipagsapalaran ang kanyang buhay at magpatuloy. Sa muling pagpapatibay ng kanyang determinasyon, matatag siyang pumasok sa pinto, at ang tunay na takot ng Maze ay sa wakas ay nagbunyag ng sarili nito sa kanila. Ang system notification ay lalong sumunod. Ang pampublikong misyon para sa pinto ay ang makalabas sa Maze. Ang pangunahin at tanging layunin ay ang makarating sa basement level 3. Ang kondisyon para sa matagumpay na pagpasa sa pagsubok ay ang mag-ambag ng 10% o higit pa. Kung magagawa nila iyon, sila ay gagantimpalaan ng mga kagamitan na may kaugnayan sa Masked Lion at syempre, 3 kaluluwa. Iyon ang pampublikong misyon. Ang silid ay mayroon ding isa pang sorpresa para sa kanila. Mga pribadong misyon para sa bawat kalahok. Para sa ating lalaki, ang pribadong misyon ay ang huwag pumatay. Ang layunin ay ang huwag pumatay ng mga tao o halimaw. Kung magagawa niya iyon, siya ay gagantimpalaan ng 4 na kaluluwa at isang random na skill. Sa tipikal na fashion ng lag, ang skill level ay magiging random din. Si Jung Hyuk ay tumitingin ng mapagnilay-nilay sa system notification. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, siya ay talagang masaya na makatanggap ng pribadong misyon na iyon. Ang pakikipaglaban sa Masked Lion ay hindi kailanman isang opsyon para sa kanya. Ibig sabihin, nakita niya ang paid actor na masaktan, kaya halata iyon. Anyway, tila swerte si Garcia. Hindi siya mamamatay sa kanyang mga kamay sa pagsubok na ito. Talagang kahihiyan na hindi niya magawa ang pagiging maginoo at gamitin siya bilang pain. Ang sistema ay napakamalabo sa kahulugan nito ng hindi pagpatay. Kaya ang pag-iwan sa kanya na mamatay kung kaya niya siyang iligtas ay marahil ay parurusahan. Sa kabuuan, hindi ito isang masamang simula sa masamang pagsubok. Ang pangunahing problema, gayunpaman, ay ang pribadong misyon na natanggap niya mula sa sistema. Kung ito ay direktang salungat sa kanya, pagkatapos ay magiging nakakainis. Si Garcia, ang Latina mommy, na nakakuha sa kanyang titig, ay bumaling sa kanya. Ano ang nangyayari sa matinding titig? Napakaganda ba niya? Well, mommy? Karaniwan ay sisigat ako ng oo, ngunit ang artist ay talagang sinira ang iyong hitsura sa panel na ito, kaya sasabihin ko na marahil ay cute. Ang ating lalaki, ang anti-S, ay casual na sinabi sa kanyang itigil na. Sa pagtalikod, nagtaka siya kung siya ba ay mapagmatsyag sa pagpansin sa kanyang titig o sadyang immature lang batay sa kanyang mga kilos. Sa kabuuan, tila hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa wakas ay nakita namin ang maze ng malapitan. Hindi ito marami, ngunit tiyak na nakakatakot. Si Garcia na may ilang big brain moment ay nagmungkahi na umakyat sila sa dingding upang makita kung ano ang nasa kabilang panig. Ang ating lalaki ay hindi pinansin ang kanyang hanggal na mungkahi. Si Emma, na hindi sumusuko sa kanyang big brain moment, ay itinuro ang parang electric current na bagay na dumadaloy sa tuktok ng dingding. Dapat ba nilang tingnan iyon? Talaga, bumalik kami sa kanila na nakatayo sa harap ng pinto ng maze. Tulad ng karamihan sa mga bagay sa laro, binibigyan sila ng isang pagpipilian, bagaman pareho ay nakakatakot. Nagdalamhati ang bida sa pagbabago ng maze sa bawat oras na siya ay nag-regress. Dahil dito, ang kanyang nakaraang kaalaman ay halos walang silbi dito. Siya ay nakakaramdam ng isang tensyon na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Mayroong halatang instinct at determinasyon na mabuhay. Ngunit halo-halo ay ang pagkabalisa na ito ay maaaring ang kanyang huling regression.
Ang dalawang emosyon ay pinaghalo, patuloy na nagpapahirap sa kanyang isip at nagpapamanhid sa kanyang mga pandama. Gayunpaman, pinili ng ating lalaki na isantabi muna ang lahat ng iyon. Wala namang magbabago kung mag-aalala siya. Bukod pa, maraming beses na siyang ninais na sana'y permanente na lang ang kanyang kamatayan sa sinumpaang laro, kaya't hindi talaga problema ang mamatay. Hinayla siya ng Latina mommy mula sa kanyang malalim na pag-iisip, nagtatanong kung aling daan ang dapat nilang piliin. Si Jong Hayek, tulad ng isang tunay na lalaking may kultura, ay ginamit ang pinakamahusay na paraan para magdesisyon. Dinuraan niya ang bagay. Ginabayan ng laway, tiwala siyang itinuro ang kaliwa. Nagulat si Emma sa kakaibang pag-uugali nito at sinigawan siya, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Casual na sumagot ang ating bida na karaniwan daw iyon sa kanilang lugar. Malinaw na hindi naniniwala si Emma, at hindi natin siya masisisi. Seryoso, pinaalalahanan ng bida na manahimik. Papasok na sila sa maze, at magiging delikado kung patuloy siyang sisiga ng ganoon.